So, hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, talaga natin sa playlist sa ating spiritual life and random topics in life 2025 to 2090 sa ating tips and advice for successful life. Okay? So, ito yung example lang natin guys, mga paniniwala, maling paniniwala ng mga tao ngayon. Example lang daw, yung paputok. Example daw, pag magpaputok daw sila ngayon, aalis daw yung mga evil spirit daw at dadami yung swerte. Pero ako kung ako tatanungin dyan, nagpaputok sila naman ngayon, hindi ako naniniwala guys. Hindi ako na-convince dyan. Kasi kung paputok-putok ka, wala kang ginagawa, nakaupo-upo ka lang, ay wala talaga yung darating sa iyo. May samang gawa yan. Gumaganda yung sitwasyon dyan, nagbebenta ng dro, yung paputok at saka minsan droga. May iba din naniniwala pa rin sa prutas na bilog-bilog. Pero okay naman yun, prutas. Mas okay pa yung prutas kaysa paputok. Kasi ako maniniwala ako dun. At least matamis ang taon. Okay lang yun. Ang importante dito is yung habit everyday for the year. Hindi yan isang araw mo lang nakukuha yung swerte. Diba? Good fortune. Napaka-imposible. Sa isang araw lang paputok at nawala na yung evil spirit, mas matindi ka pa sa Bible. Kumain ako ng baboy, hindi na ako sumunod. Dami-daming rason, yun pa talagang paputok paalis ng malas. Paano ba nangyari yun? Di ba? Makukuha lang ba yun sa paputok at aalis na yung malas sa buhay mo? Imposible. Pero ang pagsunod sa Bible, ang totoong blessing, hindi yung paputok. Napaka-imposible. At maswertihan ka kung masunog ang bahay mo, sumabog yung maputukan ka, hindi yung swerte, napakamalas. Napakamalas ang sitwasyon mo, brother, kung naputukan ka. Dito rin may mga ligaw na bala, napaputok sa taas. Yun lang talaga na ako. Ano ba, dahilan ng isang petsa sa gawa mo. Pero kung ginagawa mo araw-araw ay tama at ginagawa mo araw-araw, ako mas maniniwala ako na may epekto yun. Kaysa, oo, ano lang Chinese yun. Nagbebenta ng pulbura yun, paputok. Pero, paano ba naging blessing ka sa pagpaputok mo ngayong New Year, 31? Siguro, nonsense naman siya eh. Pagkatapos ng paputok mo, wala ka ng pera, bili-bili ka, kain ka, marami na high blood at na heart attack. Kasi sa mga maling gawa at maling pag-iisip. Diba? Marami tayong mga paniniwala. Pero, ang problema, hindi natin alam. Yung talagang daily morning routine o nagpaputok nga ang tamad-tamad. Di naman gumigising ng maaga, di ba? Puyat, naglalaro-laro lang. Paano kaya yaman dyan? Ang hirap ng buhay ngayon, sabihin mo lang, napakadali lang. Paputok lang ako at swerte lang yung buhay ko. Sana all daw noon, di ba? Posible naman yan, di ba? Walang ganun na buhay sa katamaran lang at nagkasakit-sakit ka. Paano mai-erase mo yung malas at hindi ka nagkakasakit? Huwag mo sabihin paputok ang nagpapaswerte sa'yo. Napakabobo naman yan. Napaka-damn solution. Paano ba yan nangyayari? Yun, di ba? Hindi naman siguro yung totoo. Baka panipaniwala lang, di ba? Mas naniniwala pa siya sa paputok kaysa Bible. Di ba? Hindi alam, ganito lang ako eh. Ang sumunod sa Bible, ang yun ang mababless. Ang pagpapalain. Pero yung mga nagpaputok, siguro droga lang siguro yung binenta nun, drugs. Yun na, sana maraming bumibili na droga. So it means, hindi ka magsasucceed kung sasali at sasama ka sa droga. Diba? Paano ba yun? Oo, hindi ka nagugutom, hindi ka napapagod, pero ang problema, mayroon naman mga sasakyan, nababaliw na yung utak mo, natutuyo, di ba? Hindi ka nagugutom. Saan ka kukuha ng lakas? Hindi ka naantok, hindi ka gugutumin, hindi ka papapagurin.
Kasi pag ma-expire yan, mababaliw ka rin, di ba? May positive at kung wala na yung supply, nababaliw ka na. Yun ang napakapangit guys, na totoo lang. Yun lang ba paniniwalaan mo mga kapitbahay mo o siguro mga Chinese? Hindi naman talaga lahat yan. Na yun lang, ako, hindi ako maniniwala dyan. Na paputok at yung mga paniniwala nila, siguro belief yun. Pero pag wala kang pera, yung belief, wala din yun. At yung pera, pag magkasakit ka, walang silbi din yun. Hindi mo masasabi yan na, oh, napakaswerte ko at dami kong pera. What if kung nagka-cancer ka na, nagkikidney ka na, high blood, or diabetes, paano mo ma-enjoy yung pera mo? Dami pala paputok ngayon. Pero, hindi na lang may microphone tayo, hindi nyo maririnig ang background. Ingay or noisy ang background. Ako, naniniwala ako dyan na sa morning routine, doon ang totoong success. Kasi yung mga milyonaryo, para ni Bill Gates, ni Steve Jobs, pareha ni Kobe Bryant, pareha ni Michael Jordan, sa mga mayayaman na sa Hollywood, hindi yun sa paputok sila nakukuha. Sa sipag yun at tiyaga. At ginagamit yung utak. Kasi, kung paputok, pag nasabugan ka, may swerte na ba yun? Nabali na yung kamay mo, nasunog na, nasabugan ng bomba, at tawagin mo ba yung swerte? Malas yun, di ba? Yun na nga ang swerte, ang swerte at malas ginagawa natin 'yan. Kung tama yung ginagawa mo at nasa Bible, swerte 'yun. Pag ginagawa mong masama at hindi ka aya-aya kang God Yahweh nasa Bible, ay malas 'yun. Kumakain ng baboy kasi ng sino-sinong lalaki, sino-sinong babae. 'Yun ang mga totoo or curse ng mga malas. Hindi nangyayari 'yan sa isang paputok. Biro mo, paputok lang at nasabugan ka. Tapos, nagpaputok ka, nasunog ang bahay mo. Gawin mo bang swerte yun? Hindi, petsa lang yun. Hindi talaga, it's not the real thing. The essence. Ako, maniniwala kung swerte ka, kung ginagawa mo, nag-exercise ka araw-araw, malakas ang katawan mo, malakas ang isip mo, mabilis ka mag-isip, talent, di ba? Hindi ngayon sa palakasan na, ngayon is pautakan na. Yun ang pera ngayon, yun ang may iba na ito lang yung ginagawa niya, madaming pera, at wala naman talagang shortcut. Pero alam mo naman sa sistema, ay yun talaga, yun ang tips and advice. Nag-advise tayo dito kasi para gaganda yung buhay natin. Hindi tayo sasabay sa mga New Year na yan. Kasi, alam mo, pag papalaan ka ni God Yahweh at gumawa ka ng tama, ibe-bless ka. Huwag tayong mainggit sa mga masasama ang gawa. Yan ang talaga yan turo sa Bible. Diba? Yun ang problema ngayon ay umaasa tayo sa mga labas na bagay. Hindi kang God Yahweh nga nasa Bible. Tapos, what if kung may nagkakasakit? Ano ang gagawin mo? Madadala ba at ma-enjoy ba natin yung pera? Bakit ka laging tamad? Pero about sa New Year, about sa Halloween, about sa bagay na wala sa Bible, naniniwala ang mga tao. Pero nung nasa Bible, hindi naniniwala sa tabernacles, hindi naniniwala sa Sabado, kasi linggo na daw, binago daw ni Kristo, at naniniwala ka sa baboy ang pagkain ay ligtas na daw. Pinako daw ni Kristo ang kasalanan sa cross. Hindi ako naniniwala at hindi ako convinced sa mga Christian. Kasi doktrina daw na wag mong tanggihan daw ang blessing. Ang baboy daw ay bigay ng kang God Yahweh yan. Ginamit nilang Bible pero yung pangalan mali. Hindi totoong pangalan niya. Plus, mali ang ginagawa. At wrong interpretation. Mali ang pag-intindi. Yun ang masasabi ko na hindi kahulugan o hindi kasiguruhan ang nasa Bible sa mga tao. Ang problema lang kasi naggawa-gawa tayo na hindi totoo. Wala sa Bible. Kasi God Yahweh gumawa na nga ng may Bible kasi nakakabaliw lang yan, di ba? Yung tawag doon, maraming nabudol, maraming naloko. It's not true. Mas gusto natin maniwala sa mga hindi totoo kaysa mga totoong bagay.
'di ba? Lalong habang tumatagal ang panahon at araw nagkakasakit ka na, hindi mo magagawa yung dapat mong trabahuin. Kahit sa pagtrabaho sa bahay pagod ka na, lagi masakit ang katawan mo, lagi kang nalulungkot, sana all ganito. Kasi paano tayo yayaman kasi nag-mobile games ka lang, nag-Mobile Legend ka lang ginagawa mo, gano'n lang pindot-pindot ka lang sa salamin na cellphone, hindi nag-iipon, 'di ba? Ang problema kasi hindi tayo nag-aaral, hindi nag-e-exercise, tapos hindi nag-iipon ng pera at hindi nagpaplano sa buhay. Bagkus ang ginawa natin, nagpo-focus tayo sa laro-laro. At kung mag-asawa pa, paano i-expect ko sa'yo, paano yayaman yung buhay natin diyan kung yan ang ginagawa mo lang, gumagaya tayo sa mundo. Wala kasi gito si pare, ganito kasi ganito. Sila yun, iba-iba ang buhay ng tao. Yung mga barkada, na wala sa kang God Yahweh sa Bible, hindi yung barkada kasi doon okay lang yung magdroga pre. Maganda yun, yung magsigarilyo, ang ganda-ganda eh. Ang alak, maganda rin. Hindi ako sasabay sa mga ganong tao. Kasi mali talaga yun. Kahit pakikisama, hi, hello. Pero, hindi na ako sila isasabayan. Alam ko, nagrespeto rin tayo ng kapwa-tao, pero hindi ko gagayahin yung mali nilang mga ginagawa. Pero nandun pa rin ang respeto at paggalang. Pero hindi ko dapat na nawawala yung sarili ko dahil sa kanila kasi nakikisama. Kasi alam natin na ang blessing, ang tips and advice for successful life, hindi yan nakukuha sa ibang-ibang tao. Sa basta naririnig mo lang sa labas-labas at sa gilid-gilid natin. Ang totoo po dyan, nakukuha natin yan sa gawa at karunungan. Ginagawa mo siya at may karunungan ka. Kasi, example, may skill ka. Taga-ayos ng ano-anong skill. Tapos, at ginagawa mo siya sa masolve mo yung problema ng isang tao, ay bibigyan ka ng blessing or pera. Kaso, dami ang iba, hindi pa nakasahod, nagbibisyo na. Paano ka successful ang buhay mo? Kung nasasigarilyo ka lang, alam mong tama-tama lang yung pera mo at binibili mo na sigarilyo at alak o minsan droga o ng babae at nagsusugal, hindi talaga gandang buhay guys. Maniwala ka sa akin. Temporary lang yan. Gagastos ka ng malaki. Yung mga pinakaswerte, sa akin ang pinakaswerte, ang pinaka-bless, kilala mo si God Yahweh at bless ka rin na may totoo kang asawa na binigay ni God Yahweh at anak mo. Tayo ang model, tayo ang halimbawa sa anak natin sa future times o sa ngayon mo na anak mo at asawa mo. Dapat magiging tayong maganda at mabuting halimbawa or sa English, good living example. Hindi tayo yung unang pasaway. Kung gumagaya tayo sa ibang tao, wala na yung kaibahan. Yun na napaka-importante na alam natin at kilala natin or we know, kilala yung sarili natin. We know who we are and what we doing. Di ba? Uunahin mo yung anak, asawa mo, magtrabaho ka o magplano ka sa loto, bigyan mo ng pamilya ang oras mo, mag-stretching exercise ka araw-araw, compare sa nagsiselfon tayo, ang dami nating dahilan. Pero ang dami nating gusto pero hindi natin nagagawa kasi baka merong tayong maling ginagawa araw-araw. Yun siguro ang dahilan. Ay, excuse me, namutot tayo. Yun na hindi natin nagagawa yung dapat natin gagawin. Kasi wala tayong gabay. We have no guide. The problem is, we always ginagawa natin ang mga bagay na doesn't profit us. Nagsa social media, Facebook, sobrang YouTube na hindi naman makakatulong sa buhay mo, sa school mo, sa trabaho sa bahay o sa work mo mismo pagkatapos pag-graduate. It's a habit, it's a routine. Hindi yan na gusto mo maging milyonaryo, gusto ko mag-anak asawa, pero nag-Mobile Legend lang ako, 'di ba? Hindi ako mag-iipon, magbibisyo ako. Hindi ka talaga yayaman. Maliban lang kung nanalo ka ng milyones sa loto o namana ka ng pera ng lolo mo na mayaman or ka, 'di ba? Kung hindi, 'di ba?
O sabihin mo mayaman ka nga pero nagkakasakit-sakit ka naman, hindi mo mai-enjoy yung pera. Yun ang totoong katotohanan. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat po sa papanood po. Maraming salamat po. Thank you po guys. Thank you po. Maraming salamat po. Nakabalik na ako sa bahay. Hindi na ako, umuwi na ako ngayon 31 ng hapon sa Dasma. Hindi na ako doon sa Makati. So, kasi yung mga aso mamaya. Thank you po guys. Love you, peace, love you. Love you, peace, love you all. Maraming salamat po. Thank you po.